Ella. Ella. Saka pa! Hoy! Kapal mo ah! Ang tapang mo dun ah! Ibang klase yung katarayan na pinakita mo kanina. Ibang level eh. Huwag mo na ulitin yung ginawa mo kay Ella. Kung ayaw mo magkasamaan tayo ng loob. Ate, para saan po ba itong maskarang to? Ginagamit mo ba to sa work mo kaya bawal kong pakialaman? Okay lang kung ayaw mo magpaligaw. Pero sana naman huwag mo muna akong husgahan. Kasi hindi mo pa ako kilala. Ate! Mag-ingat ka! Ella, medyo malaking halaga. Magkano nga? Estimate ko mga 200,000. Umpisa pa lang yan. Madadagdagan pa. Basta titable ka sa akin gabi-gabi. Yun lang ang hihilingin ko sa iyong kapalit. Pare, ikaw anong problema mo, gago ka? Dahil sa babae na to, sisirain mo yung pagkakaibigan natin? Ikaw sumira! Ella! Ella! Hello, mga dear Kapuso friends! Wow, ang sexy. Saka na naman ba nagpintura? Ay nako, hayaan mo na. Okay, nandito tayo sa ikalawang bahagi ng Tisay. Ang kwento na inspired sa liham ni Ella. Alam mo, Marvin, talagang kinikilig ako sa storya na to eh. Kasi itong si Adrian, alam mo, kahit na iniwas-iwasan na siya nitong si Ella, eh talagang hindi siya umaalis. At nagtatagpo pa rin ang mundo nila. Alam mo, ang feeling ko at feeling nila, so ibig sabihin, feeling natin itong lahat. Itong si Ella, type na pintit si Adrian eh. Ha? Kaya tingin ko talagang kayong mga babae, pakipot. Pakipot? Ah! Ikaw nga ah. Huwag mo nga sabi masyadong... Huwag na lang sa atin mag-focus. Ang focus natin ngayon dapat kay Ella. Ito na lang ang tanong ko. Pagka kaya nalaman ni Adrian, itong sikreto ni Ella, magustuhan pa kaya niya si Ella? Kasi parang anytime sasabog na talaga itong lihi. Ano ka ba naman? Bakit? Pinangungunahan mo pa eh. Mabuti pa subaybayan lang natin. Sabayin nyo kaming panoorin natin ang ikalawang bahagi ng Tisay. Dito lang sa Dear Friend. Asan ako? Ano nangyari? Oh, gising ka na pala. Bakit ako nandito? Ano kasi? Nawalan ka ng malay kagabi. Eh, hindi ko naman alam kung sa kayo hahatid. Kaya dito na lang muna kita dinala. Sa kondo ko. Bakit iba yung suit ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ako yung nagpalit ng damit mo. Si Yaya Ising, yung kasambahay ko. Basang-basa kasi yung damit mo eh. Baka magkatrangkaso ka. Kailangan ko nang umalis. Okay ka lang? Hindi pa ata kaya magpahinga ka muna. Walang magbabantay kay Jenny sa ospital. Huwag kang mag-alala. Tumawag na ako sa ospital. Sabi ko doon sa mga kaibigan ko, sila na muna bahala kay Jenny. They're gonna take care of her. Bakit mo ginagawa to? Inumin mo na tong sabaw. Habang mainit pa. Kailangan magkalaman ng tiyan mo kapag iinom ka ng gamot. Para hindi na magtuloy yung trangkaso mo. Para gumana yung pakiramdam mo. Ayan. Iwan mo na lang ako, pwede? Oh, sige. Basta, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love.
fingertips. And all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my Yes, Dad. Okay naman ako. Kayo po, kamusta na? Dad, kapag nagkita tayo, ako mismo gagawa ng general check-up ninyo. At ako, Dad, ang magsasabi kung talagang healthy kayo. Oh, Dad, pakisabi na rin kay Ma, pasensya na, medyo busy pa ako ngayon sa ospital eh. Pero kapag libre ako, papasyal ako sa inyo. Oo, pakisabi sa kanya, paggawa ko ng, kutsero, yung paborito ko. I miss you too, Dad. Oo ba? Wala pa ngayon eh. Pero kapag sinugot niya ako, Dad, kayo po na makakalam. Siyempre naman, sasabihin ko sa inyo. Sige po. Okay, Dad, I love you. Sige po, bye-bye. Okay na ako. Uwi na sana ako. Sigurado ka? Hatid na kita. Hindi na. Salamat na lang. Sobrang abala na. Magta-taxi na lang ako. Hindi, okay lang. Samahan na kita. Kailangan ko na umalis. Anak, salamat naman at nakauwi ka na. Kagabi pa ako nag-aalala sa'yo. Pasensya na po, Nay. Saan ka ba nagpalipas ng gabi at inumaga ka? Tumawag ako dun sa ospital. Wala ka naman daw dun sa kwarto ng kapatid mo. May inasikaso lang po ako. Hindi po ako natulog sa kaibigan ko. Kaibigan? O baka naman may nobyo ka na, Ella. Nay naman! Ang dami-dami pa natin problema. Isipin ko pa ba yun? O ano naman ang masama, anak, kung magnobyo ka? Basta ang importante, yung matino at aalagaan ka. At higit sa lahat, yung igagalang ka. At naglakbay nga ang prinsipe sakay ng kanyang kabayo upang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang prinsesa. Bagamat alam ng prinsipe na maraming balakid siyang kakaharapin, buong tapang niyang sinuong ang mapanganib na kagubatan. Dahil alam niya, kailangan siya ng kanyang prinsesa at kailangan niya itong iligtas. Ate! Oh, nandiyan ka na pala. Ate, ang bait pala ng kaibigan mo. Doktor na, magaling pang magkwento. Kanina pa nga po siya nandito eh. Oo nga pala. Maayos na yung kalagayan ni Jenny. Pwede na siya lumabas anytime. Salamat, Ate, di ba nag-promise ka sa akin na magsa-celebrate tayo pag magaling na ako?